Good day mga ka-game fall buddy. So, hopefully nasa maayos kayong kalagayan. Nandito tayo ngayon sa second episode natin para sa sa discussion natin regarding sa breeding po. So, ang topic po natin is how to build your own strain o paano gumawa ng sariling linyada. Yun po ang magiging topic po natin sa araw na to. Ngayon, i-breakdown ko po sa apat na klase na method ng breeding and tatalakayin natin po ang isa't isa, di ba? So, lahat po ng mga karamihan ng mga breeders is ang pangarap po nila is magkaroon po ng sariling linyada nila, sariling bloodline po nila na matatawag nilang kanila. And wala pong makapagpigil sa atin kung ipangalan natin yung bloodline na yon sa pangalan natin o pangalan ng farm natin o kung ano mang pangalan ng gusto natin dahil tayo ang gumawa ng linyadang yon. Okay. So, dalawang klase po na kasi ng nagpaparami ng manok. Okay. Meron pong isang klase, yung po yung bibili ng let's say sa isang malaking farm sa pangalan, let's say pangalan natin ABC Farm. Okay, dahil magagaling ang sweater nila. Tapos yung sweater na yon i-breed lang nila ng i-breed na mula doon sa binilhan nilang mga farm. Okay, so yung ganung klaseng breeder is medyo mahirap i-considered siya na breeder. Kung hindi, mas more of ano siya, propagator ang tawag sa kanya. Nagpropagate lang siya. Pinaparami yung linyang na nakuha niya. Pero hindi siya gumagawa ng sarili niyang linyada. Okay? Ngayon, yung para sa akin, ang isang breeder talaga is yung gumagawa siya ng linyada na pangarap niya, na gusto niya. Okay? Ang tanong ngayon, paano natin magagawa yun? Pwede ba tayong gumawa ng sarili nating linyada? Okay. Nung last topic natin, sa hindi pa nakapanood, pwede nyong tignan yung episode 1 para mapanood nyo kung ano po ba yung definition ko ng purong bloodline. Okay? So, sinasabi natin na puro ang bloodline kung pare-pareho itsura nila, pare-pareho ugali nila, pare-pareho ang laro nila, at least 90% up. So, yun yung definition ko ng purong manok. Okay? So, para medyo malinaw. Okay? So, ngayon, tatalakayin natin kung ano-ano ba yung different kind ng pagbe-breed and para alam natin kung ano po yung gagawin po natin. Okay? So, ang uunahin po natin is ihati muna natin. Okay? Pagka sinabi natin breed, para malinaw, pagka sinabi nating breed, yan yung sweater, okay, kelso, claret, hutch, diba? Yan po yung mga breed. Anong breed ng ano mo? Ng manok mo, diba? So, pagka sinabi naman po natin na na strain, okay, para sa akin po pagka sinabi nating strain, kunyari, diyan na mapupunta yung yung blue face hatch, McLean hatch, tawag dito, Perry hatch, yung mga ganung bagay na nasa sub siya noong pinaka main family. Okay, para hindi tayo maguluhan So, family and then strain. Okay? So, ganun po ang gagawin natin. Kasi, kailangan po natin maglagay ng definition para later on, hindi po tayo maguluhan. Okay? So, anong tawag dito? Meron pong 4 na method ng breeding na ginagamit ko po. Sasabihin ko po sa inyo yun and then ano po yun and then i-define ko po. Okay? So, number 1 is yung tinatawag na crossbreeding. Okay, crossbreeding.
So, yung crossbreeding is maraming gumagawa nito. Kunyari, a sweater, ibibreed niya sa hatch, magkaiba silang family, crossbreeding po ang tawag doon. Okay. So, bakit po ginagawa ng mga tao yon yung nagko-crossbreed? Kasi, siguro, nakukulangan sila doon sa kung ano mang hinahanap nila doon sa isang family na bloodline ng manok. Kaya, nagko-cross sila para maging kompleto po yung hoping na maging kompleto po yung manok. Okay, yung bloodline na ginagawa po nila. Yung po yung inaasam po nila. Ngayon, ang advantage po ng crossbreeding, kung mapapansin nyo, is very vigor o kaya masigla ang napapalabas nyong tissue kumpara sa inbreeding. So, mamaya itatalakayin ko rin po yun. Okay? So, kaya maraming nagko-crossbreed dahil mas malaki, mas kumpleto maglaro, mas masigla yung mga crossbreed na manok. Okay? Ngayon, ang problema kasi pagka nag-crossbreed ka naman is pagka namatay yung original mong material, kunyari, namatay yung hatch mo na puro, okay? Natira na lang sweater sa'yo. So, hindi mo na magagawa ulit yung tinimpla mong crossbreed. So, yun yung disadvantage naman nun. Not unless na meron kang reserve lagi ng pamilyang yun. Na kahit mamatay yung ginagamit mong blue face hatch, may ibang blue face hatch ka na pwede mong i-cross sa sweater. So, yun po yung disadvantage naman ng crossbreeding. Okay? So, sa crossbreeding, merong one half, di ba? One half sweater, one half hatch. Okay? So, pagka yung one half, binread mo ulit sa hatch, magiging 3/4, 1/4. O kaya, pagka binread mo sa sweater, magiging 3/4 sweater, 1/4 hatch. Yung iaanak nun, pagka binread mo ulit sa hatch, magiging 7/8 hatch, 1/4 sweater. O pag sa kabila ulit sa sweater side, 7/8 na sweater, 1/8 na hatch. Diba? So, kada breed mo, may nagtanong kasi sa akin ano ba yung yung 50-50 po ba maganda na, ganyan. Kayo po ang makakapagsagot noon kasi yung mga pagka nagbe-breed po kayo, syempre kailangan i-test nyo sa pit. Diba? Pagka na-i-test nyo, hindi naman magsisinungaling ang ruweda. Yun ang kagandahan ng panabong. Yun ang kagandahan ng breeding. Hindi magsisinungaling ang resulta. So pagka nakita nyo kulang, kunyari, nag-breed ka ng, yun nga, hatch sa sweater. Ang hatch kasi, kaya mo binread dahil sa power nila. Ang sweater, kaya mo binread dahil sa break nila, sa taas nilang lumipad. Ngayon, sa 50-50, nakita mong, medyo kulang sa power. Magaling na yung manok, natimpla mo, pero kulang sa power. So, ang ginagawa ng breeder, binabalik sa hatch ulit para maging 3/4 hatch, 1/4 sweater. So, sa susunod na labas noon, mas magiging may power na yung manok na hoping na yung pag-break nandoon pa rin. Okay? So, ganun rin. Pagka binread mo 50-50, nakukulangan ka naman sa breaking, sa mataas na breaking ng manok, and sa sweater mo yung gustong kunin, di ba po? Ibinabalik nila sa sweater. So, magiging 3/4 sweater, 1/4 hatch. Okay? So, yun po yung sa crossbreeding. Okay? Kung later on may tanong pa kayo, pwede nyo pong ilagay sa mga comments pag napanood nyo pong itong video. And sagutin ko po sa susunod na episode na naman ulit natin. Okay po? So, doon po tayo sa crossbreeding na po tayo. Opo. So, yun po yung crossbreeding. Okay? Ang susunod is line breeding. Okay? Ano po ba yung line breeding na tinatawag? Okay? Yung line breeding po is may magaling ka, 5 times winner. Okay? Ngayon, gusto mong magaya to. Okay? So, ang ginagawa ng iba,
is pagka nagkaanak siya, ipapares niya kunyari sa isang inahin. Pagka nagkaanak, yung anak na babae, ibabalik nila sa tatay. So, pagka nagkaanak yung magiging 3/4 na dugo ng tatay, 1/4 na dugo ng original na hen na pinares doon sa tatay. Okay? So, pagka nagka-anak yun sa naapo, ibabalik ulit doon sa original na kak, magiging 7/8 na dugo ng tatay. Okay? Hanggang sa 15/16, 31/32. So, ganun po yung proseso noon. Okay. Ang advantage noon is habang tumataas ang dugo ng tatay doon sa napapalabas mo, mas nagiging kagaya nila yung laro noong original kak na 4-time winner kunyari or na gusto mong i-duplicate. So, yun po yung advantage doon. And then, ang second advantage doon is hindi ka rin masyadong nag-i-inbreeding. Kaya lang, syempre, habang tumataas ang dugo ng tatay doon sa mga palabas mo, syempre, halos nagkakapare-pareho na rin yung genetic composition nila. So later on, mawawala rin yung pagiging vigor nila. Pero later on pa yon, siguro pagka nasa mga 15, 16, 31, 32. Ngayon, ang disadvantage nito is kailangan buhay yung tatay at masigla siyang kumatsaw. Okay? So, kunyari, ito yung gusto mong gawing method ng pagbibreed. Paano kung nandoon ka pa lang sa third stage? Okay, sa third stage is 50-50, 75. 7-8, 1-8 nung sa dugo. Biglang namatay yung tatay. So hanggang doon ka na lang. And then natira sa'yo yung mga anak. So paano mo pa makukuha yung linyadang nawala na doon sa tatay na gusto mo? Okay? So yun yung problema pagka sa line breeding. Okay? Ganun rin pwede mo gawin sa nanay. Ay, di ba? Kunyari, sinabi sa'yo, pare, gamitin mo tong babae to, winning line yan. Okay, kumukuha ka ng katsaw, binread mo na binread sa side ng nanay dahil winning line yan. Ang problema, 3 taon ng inahin, 4 na taon ng inahin, bumababa na ang productivity niyan. So, hanggang doon mo lang siya magagamit. So, yun yung problema sa line breeding naman. Okay, so nasabi ko yung advantages, nasabi ko rin yung disadvantages. Okay, pangatlo, straight breeding. Okay, ano po ba yung straight breeding na tinatawag? Okay, yung iba dahil gusto nila ang hatch, ang ginagawa nila is kukuha sila sa different strain ng hatch. Okay, Blueface hatch sa Maclean hatch, binread nila magkaibang strain. Okay, pero parehong breed, magkaibang strain. Okay, so may vigor pa rin at hindi nawawala ang characteristic ng hatch. Okay, so yung iba pagka medyo nagre-regress na yung Blueface nila, nagpapasok sila ng ibang klaseng hatch and then dahan-dahan naman nilang aalisin yun para mabuhay ulit yung Blueface sa yard nila. Okay? So, yun yung advantages ng straight breeding. Okay? So, pwede mong gawin yon, isang method yon, straight breeding. Okay? Ngayon, ang pangapat is yung tinatawag na inbreeding. Okay? So, ano po ba yung inbreeding? Yung inbreeding po is yung brother to sister mating. Okay? Ito po yung sinasabing nilalak ang genes. Okay? Kasi kung pareho magkapatid yan, kunyari, nag-breed ka ng sweater sa hatch, 3/4, 1/4 na, pinagpares mo yung magkapatid, lalabas sa anak niyan, 3/4, 1/4. Kung ano yung composition nila, ng 3/4, 1/4 mo, yun rin yung magiging composition ng magiging anak nila.
So, nailak mo na. Okay? So, pagka nailak mo, pwede, huwag ka na magpapasok ng ibang linyada. So, sila na. And then, pwede ka na mag-start doon na mag-create ng sarili mong linyada. So, itatakal ko yung next time, yung inbreeding. Okay? Ano ang disadvantage ng inbreeding? Merong sinasabing inbreeding depression. Okay? Yan yung nagiging matapang sila sa tao, nagiging man fighter, tumatakbo minsan, lumiliit, di ba? Pero ang paniniwala ko diyan is depende sa selection. Di ba? Kailangan i-select mo yung pinakamaganda. Kasi ang paniniwala ko, mahirap magkaroon ng puro kung hindi mo ilalak yung genes. Yung brother and sister mating. Okay? And may mga paraan para hindi maging malalim ang pagkaka-inbreed mo sa kanila. Okay, so next na topic natin, tatalakayin po natin yun. Okay? Kasi medyo haba-haba na tayo sa topic natin. Ngayon may mga katanungan, sasagutin ko po yung mga katanungan ng mga nag-ano sa atin sa Facebook po natin. Paki-ano po to, paki-like, paki-subscribe kung nagustuhan nyo, and paki-share po. Okay? Para ano po, para magkaroon rin ng ibang ng knowledge yung ibang mga interesado rin sa breeding. Okay? So, ito po yung isang tanong. Okay, ito sabi questioning ko na kasi baka hindi ko naman matalakay ito. Galing kay Jake Tagalog. Okay? Ang tanong niya, ano pong mga kailangan i-consider sa bagay sa pagpili ko ng area for my breeding? Okay. So, syempre, ang gusto mo is malinis yung lugar. Okay? Wala masyadong katabing manukan para iwas ang hawaan. Okay? Madamo sana. Okay? Pag sa breeding, ayaw mo ng sobrang lamig. Kasi yan ang kalaban ng sisyo, sobrang lamig, not unless na may facilities ka. Okay? So, yun yung mga kinoconsider ko. Yung tubig, importante. May magandang tubigan yung lugar. Okay? So, yun yung mga pwede kong i-consider. May additional pa siyang question. Ano po ang ilang percent po ng bloodline ang maganda para sa battle stag at sa broad stag? Yun po yung sinasabi ko. Kayo po makakasagot niyaan sa pamamagitan po na ang pagsubok doon sa breeding nyo. Kayo makasagot kung anong kulang at saka kung anong pasado po sa panglasan nyo. Okay? Basta ang importante po, magsimula po kayo ng tama. Ang suggest ko po is 2 linyada muna. And then maghanap po kayo ng mga breeder na hindi yung puro picture lang. Kasi ang picture po, hindi po nakakapanalo yun. Kailangan naglalaban, maganda ang percentage nila sa laban nila sa mga mabibigat na labanan. Again, depende nga sa inyo, ano ba po ba ang purpose nyo. Kaya mag-aalaga rin kayo, yung pinaka maganda na po ang kunin yung linyada. Kasi pareho rin yung oras at yung gastos na gagawin nyo. So, yung pinakamaganda na po. Huwag nyo na pong tipirin ang materyales na bibilin nyo. Kasi in the long run, kayo rin po ang matatalo. Kayo rin po ang malulugi pagka ganun po ang gagawin natin method. Okay? Next is kay AJ Alapag. Gusto ko pong mag-breed. Ano po ang unang ipapagawang mga kulungan or step? Okay. So, kung gusto niyo pong mag-breed, ang importante po is kung gusto niyo mag-breed is tignan niyo muna yung financial capability niyo. Hindi po biro ang mag-breed. Kung namamahalan kayo sa 35, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 75,000, 80,000 ng mga trials, umpisa pa lang po ng gastos yan. Isipin nyo yung facilities na gagawan nyo, yung ipatutukan nyo, yung gastos sa kuryente. Kaya tignan nyo muna yung capability nyo. Kung magkano ang capability nyo, doon po kayo magsimula. Diba? Kung medyo may budget tayo, di
Huwag po tayo mag-breed ng quantity. Mag-breed po tayo ng quality. Yun po yung maipapayo ko po. Okay? Next, last question po. Galing kay Nolram baliktad yung pangalan eh. Sabi niya, Idol, may pinabreed po akong hatch na babae at Gilmore na lalaki. Okay po bang kalalabasan yan, Idol? Anong linyada ba kalalabasan yan, Idol? Baguhan lang po ako. Idol, salamat sa sagot po. Okay. So, yan yung tinatawag natin kanina na straight breeding. So, hindi niya na-mention kung anong strain ng hatch bloodline ang yung isa niyang klaseng manok. So, hatch to hatch, yan po yung tinatawag nating straight breeding. Maganda po ba siya? Maganda siyang gawin pang materyales kasi nare-retain pa rin niya yung characteristic po ng hatch. Sa battle crosses, kung ilalaban siya, well, depende yon kung yung nakuha mong family ng hatch is kompletong maglaro. Kasi karamihan ng hatch, it's either grounder, pasugod, di ba? Yung power given, siguradong malakas pumalo yan pag hatch to hatch kasi yun yung main characteristics ng isang hatch eh. So, ayun po yung kasagutan. Hopefully, nasagot ko po ng tama yung tanong niyo po. Okay, so again, pakilang po, paki-like, paki-subscribe, and paki-share po. So, sa episode 3, tatalakayin po natin tungkol sa paglalak ng genes at kung paano po natin i-continue yung paggawa po ng sarili nating strain. Okay, magandang gabi po sa lahat. Mabuhay po tayo. God bless po. Salamat.